Kakatuwa. Yung iba nagtatanong, bakit po nag-forgive na ako pero may pain pa? Bakit nagpatawad na ako pero may hapdi, may kirot? You have not forgiven. Probably you have only stopped being hostile. You have stopped the war. Probably you went into a ceasefire. But you have not really forgiven. That's why there's still the pain. You are able to truly forgive only when you truly know and understand and accept the person. Yung hindi, sige, pinapatawad na kita, pero sa mo, siguro nasigawan niya ako kasi gutom siya noon. Kasi mataas ang blood sugar niya. Kasi may monthly period siya. O kasi luka-luka siya. Diba? Kasi may lahi sila noon. Kasi genetically, ganito sila. Nung naintindihan mo siya, doon mo ka ngayon huhugot ng pagpapatawad. Pero pag hindi mo naintindihan at hindi mo tinanggap ang kalagayan niya, ceremonial lang yung patawad mo. It's only a cessation of hostilities. It is only a declaration of a ceasefire. But forgiveness, real forgiveness, has no more anger. Well, you can be cautious. Hindi naman ibig sabihin you forgave, you forgot to be cautious na. You might want to avoid being the victim again because you're cautious, but no ill feelings. Siguro iiwasan mo na maulit o mabigyan siya ng chance ulitin yon, pero wala ka ng hapdi kasi naunawa. Kaya maraming magulang, kahit ang tingin ng mga ibang tao sa anak nila kriminal, mahal pa rin nila. Hindi, ang bait-bait ng anak ko. Kasi pinapanganak pa lang yon, pinaglilihi pa lang, tinanggap na talaga nung ina ko yung buong pagkatao ng anak. Kaya pagka halimbawa, ang sungit-sungit ng anak, kasi alam nyo nung bata, nahulog yan sa duyan. Nahulog lang, naging ganyan. Galing sa 7th floor. Okay. So, naintindihan ko yung anak ko. So, intindihin nyo. Kaya hindi halos maubos ang pagpapatawad ng magulang sa anak kasi iniintindi. Kasi tinatanggap. So, kung may papatawarin kayo, huwag lang sabihin, sige, papatawarin na kita, tama na, tigil na. Unawain nyo yung buong dahilan kung ba't niya nagawa yung nagawa niya. At pag naunawa nyo yun, baka maawa pa kayo, mamahalin nyo pa. Ganun ang pagpapatawad ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, sa pamilya, nagpopoon-poonan ka, nagbo-boss-bossing ka, kung good provider ka. Ngayon, kung good provider ka na, hindi ka pa nagpopoon-poonan, better. Pero napakasama naman nung hindi ka nga nagpo-provide, wala ka namang naitutulong, tapos kala mo ka kung sino dyan. Lalong wala yun sa lugar. Ang pinakamasarap, yung may naitutulong ka na, ang bait-bait mo na, pero hindi ka pa nagkukung sino. Maganda yun. Pero yung akala mo kung sino, wala namang naiaabot, wala namang naitutulong, bunganga ng bunganga, wala namang binibigay, sobrang mali. At maraming ganong kamag-anak. Kala mo kung sinong alam nila ang lahat, kala mo kay Rurunong, si sermon na nila mga kamag-anak nila. Hindi naman nila tinutulungan. Earn your right to be heard. Dito sa atin, personally, meron ako mga kilalang talaga namang ang pagtitipid. Mula pa nung matutong magsalita, ang sinasabi lang agad, oy, magtipid. 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 Hindi na guminhawa hanggang mamatay. O ano ngayon? Ano nangyari sa katitipid? Basta live to the fullest habang may chance. Enjoy lang pag may time. Di ba? Ecclesiastes 9:7, go. Eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. For God has already approved what you do. Pag pinaunlad ka na ng Panginoon, bihayaan niyang magkaroon ka ng mga kabuhayan. Araw, mauning koan. Ako gingon nga landingan na na. Siyempre mag-iimpo ka proportionately. Paghahanda mo rin yon. Pero wag sobra. Malay mo naman, hindi ka na tumanda para magastos yung inimpok mo. Kato step pud dito. Pag nanghina ka sa old age, magbutang landinganon kay sangko man na diring step. Di butang huminga. na pud dito kuan landinganan. Problema ba yon? May likod ka naman. Morning molding na gimuldingan na. Pag sinundo ka na ng mga anghel, Algo diha diha dire portiha. ibang enjoyment naman yon. Moldingan na ni. Huwag mong kalabanin yung kamatayan kasi lahat naman namatay. Taas pa niya wala sa ubos. Sa palagay nyo ba, te-text ng kayo ng mga kamag-anak nyo lagi pag good ang news? No! Magte-text sa mga yan pag bad yung news. Molding man. Sa palagay nyo ba, pag marami silang pera, te-text ng kayo? No, pag walang pera, te-text ng kayo. Pag marami silang kasiyahan,
Tetextan ba kayo? Bihira. Pero pag marami silang lungkot, tetextan kayo. So ang dami-dami ngayong pinto pumapasok sa tenga mo para ka lumungkot, para ka mainis, para ka magalit. Kaya dapat ngayon mas lalo tayong mapagbantay. A person's home is not her or his castle anymore. Dito wala pa. Dati pag meron kang castle, may tubig sa paligid yun, walang makalangoy palapit, nakasara pinto, walang makapasok, mataas ang pader, walang makaakyat, nakalak ang pinto, walang makapasok. Pero ngayon, yung cellphone mo, dala mo hanggang tabi ng unan. Andali kang pasukin ng bad news. Andali kang pasukin ng inis, ng negative, ng chismis. So bakit mo itatabi? Huwag laging alamin ang iniisip at pinag-uusapan ng mga tao. More chances are that you will feel bad. Tambak. Grabe lagi. Ngaligin mo. Tambak. Itambak na ako. Kuminsan, may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive. May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Hindi nga ikaw siya. At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay hindi tayo sang-ayon, pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon, pero intindihan mo kahit paano. Nire-reveal niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal. Kaya kung ano-anong pinagagagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos, yung iba nagtatanong, bakit po nag-forgive na ako pero may pain pa? Bakit nagpatawad na ako pero may hapdi, may kirot? You have not forgiven. Probably you have only stopped being hostile. You have stopped the war. Probably you went into a ceasefire. But you have not really forgiven. That's why there's still the pain. You are able to truly forgive only when you truly know and understand and accept the person. Yung hindi, sige, pinapatawad na kita, pero sa mo, siguro nasigawan niya ako kasi gutom siya noon. Kasi mataas ang blood sugar niya. Kasi may monthly period siya. O kasi luka-luka siya. Diba? Kasi may lahi sila noon. Kasi genetically, ganito sila. Nung naintindihan mo siya, doon mo ka ngayon huhugot ng pagpapatawad. Pero pag hindi mo naintindihan at hindi mo tinanggap ang kalagayan niya, ceremonial lang yung patawad mo. It's only a cessation of hostilities. It is only a declaration of a ceasefire. But forgiveness, real forgiveness, has no more anger. Well, you can be cautious. Hindi naman ibig sabihin you forgave, you forgot to be cautious na. You might want to avoid being the victim again because you're cautious, but no ill feelings. Siguro iiwasan mo na maulit o mabigyan siya ng chance ulitin yon, pero wala ka ng hapdi kasi naunawa. Kaya maraming magulang, kahit ang tingin ng mga ibang tao sa anak nila kriminal, mahal pa rin nila. Hindi, ang bait-bait ng anak ko. Kasi pinapanganak pa lang yon, pinaglilihi pa lang, tinanggap na talaga nung ina ko yung buong pagkatao ng anak. Kaya pagka halimbawa, ang sungit-sungit ng anak, kasi alam niyo nung bata, nahulog yan sa duyan. Nahulog lang, naging ganyan. Galing sa 7th floor. Okay. So, naintindihan ko yung anak ko. So, intindihin nyo. Kaya hindi halos maubos ang pagpapatawad ng magulang sa anak kasi iniintindi. Kasi tinatanggap. So, kung may papatawarin kayo, huwag lang sabihin, sige, papatawarin na kita, tama na, tigil na. Unawain nyo yung buong dahilan kung ba't niya nagawa yung nagawa niya. At pag naunawa nyo yun, baka maawa pa kayo, mamahalin nyo pa. Ganun ang pagpapatawad ng Diyos.